Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni mula kay ang ating content ngayon ay mula kay Raymond Vincent Cayetano. Ang sabi po niya, wala po ba kayong video ng Conan 357 Magnum or yung malaki na Desert Eagle 44 Magnum 357 Magnum? Okay, nagawa na natin ang video yung Conan. So, itong Desert Eagle din ay gusto rin niyang magawa ng video. Kaya gagawan din natin ang video. Okay, actually, ito yung the most powerful handgun. At sasabihin ko sa inyo kung bakit ito yung naging most powerful handgun. At kung sino ang gumawa nito, US ba o Israel? Kung saan ito nagmula. Tingnan natin ang history nito. Okay, at bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil dumarami ang ating mga subscribers. Ngayon ay umabot na tayo sa 46,800 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share ng ating mga videos. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, yung mga silent viewers dahil nadadagdagan naman yung ating revenues. Ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating charity works. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan ng mga beneficiary natin na anak ng mga single parent na binibigyan natin ng at least allowance para sila makapag-aral. At maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number, yung number na nasa likuran ko. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo may ipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagpapadala sa ating GCash number. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Sir, maraming salamat muli sa muli mong pagpapadala sa ating premier videos. Malaking tulong ito para sa ating mga estudyante. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Raymond Vincent Cayetano. Kulang yung sinabi mo na caliber. Meron itong 50 caliber. At believe me, nung ipinuto ko itong 50 caliber na to, ayaw ko nang ulitin dahil halos kumawala ito sa aking mga kamay. So, ayan. At talagang ito ang most powerful na handgun. Walang sinabi dito ang ibang handgun. Ang 45, wala. Apo lang nito ang 45 kung tutuusin. So, tingnan natin kung sino bang gumawa nito. Desert Eagle na ito. So, tingnan natin yung research para maniwala kayo. Kasi itong ano na to ay napakabigat. Napakabigat nito. Yung pagkasapa lang nito ay ang hirap na. So, tingnan natin kung ilang kilo muna to. Tingnan natin yung aking timbangan dito. Ayan. Tingnan natin muna kung ilang kilo ito. Pounds. Tingnan muna natin sa pounds. Walang magazine. Ay, sama na natin yung magazine na empty. Yan. 4.45 pounds. Okay? 4.44 to be exact. Tingnan natin sa kilo. Nasa mga 2 kilo to. Tingnan natin kung ilang kilo ito. 2.25. 2.025. Mahigit na 2 kilo. Kasama ang nasa 2 kilo ang walang magazine. So ito, tingnan na natin kung saan ba talaga ito ginawa. May nagsasabi kasing ito ay ginawa ng Israel, may nagsasabing ginawa ng US. Pero itong sa amin na ito ay made in USA. Desert Eagle made in USA ito. Meron din kasi nitong made in Israel sa Pillanger. Ano bang ibig sabihin ng MN?
Hindi ko alam. Minnesota, Pillanger, USA. So, comment ninyo kung ano ibig sabihin ng MN. Minnesota ba yun? I'm not sure. Hindi ako familiar sa mga lugar sa Amerika. Ayan, tingnan na natin kung ano nitong Desert Eagle na ito, history nito. Ang sabi dito ay, the Desert Eagle was designed by Magnum Research. Magnum Research ang nag-design nito, umpisa noong 1979 hanggang 1982. At ito ay introduce noong 1983 as a high caliber semi-automatic pistol. At ito ay gas operated. Meron na tayong ano nito eh. Meron na tayong, excuse me, tanggalin ko lang itong dismiss. Meron na tayong, matagal na ko na itong ginawa ng video, yung pag-disassemble nito. Hindi na natin gagawin ngayon kasi matagal. Ito ay gas operated ito. Ibig sabihin ng gas operated, ang ng ng slide nito ay gas. At ito ay may rotary bolt system, operated system with a rotary bolt. Ang bolt nito ay parang sa mga, tigas nito. Ang bolt nito ay parang sa mga, tingnan ninyo ang bolt tigas. Ang bolt nito ay parang sa mga rifle, parang sa mga M16. Itong bolt pa lang ito. So, ang tigas lang niya. At similar in the rifle. Ang bolt nito similar sa rifle, nag-twist na ganun. Design was refined. Magnum Research design was refined. Production by Israel. So, ang nag-design talaga nito ay sa US ng Magnum Research. Pero ito ay the design was refined na for production, ginawang production ng US military industries. Design was refined. Ang design ay ni-refined for production, para sa maramihang production ng Israel Military Industries, IMI. Israel Military Industries ang nag-production, ang gumawa ng production nito. Resulting the powerful, ang unang lumabas ay powerful Mark 1 model chambered 357 ang unang lumabas nito. Later, models introduced the 50 AE caliber. Ito na yun. Imagine yung laki nito. Meron ding Magnum. Itong hawak ko na to, ito ay Magnum 44. Hindi pa ito yung 50 caliber. Ito yung 50 caliber, ito yung 44 Magnum. Ayan Pasok yan sa loob Pasok yan. Ito ay empty shell pa lang kasi nga taas na ng empty shell. Yan. So, nung ito ay tinesting ko, hindi ko na inulit. Talagang halos kumawala sa kamay ko, hinigpitan ko na talaga. At talagang halos pumalo sa aking ulo sa lakas nito. Ito nga ay kilala sa lakas ng ng recoil. So ayan, naging 50 caliber, making in the most, kaya ito ay naging most powerful semi-automatic pistol produced in pop culture icon. Naging pop culture icon pa ito dahil nga dito sa lakas nito. So, ang development nito, ang design, ang roots, American roots talaga ito. The original concept and patent for the gas-operated pistol came from the Bernard C. White of Magnum Research in US. So, talagang ito, ang roots nito ay nagmula talaga sa US. Nirefined lang ng Israel at sila ang nag-mass production. At ang Israel Military Industry System took this design, kinuha ang design, and nirefined for mass production. So, kumbaga,
ang nag-umpisa talaga nito ay US sa Magnum Research in the US. Kinuha ng ng Israel ng military industry system, took this design and refined, kumbaga minodified nila for mass production, para sa mass production, which include adding, yan, inano na nila yung adding, rotating, yung nagro-rotate na yung kanyang adding rotating bolt, twin recoil spring, dalawang recoil spring nito, kaya antigas nito. Halos ako nahirapang kumasa. Yun ang twin recoil spring. Kung mapapanood ninyo yung aking nito nung pag-assemble at disassemble, meron akong video nito, hanapin niyo sa aking mga videos. Ito ay gas operated. Ibig sabihin, may butas yung nito, yung ay panoorin na lang ninyo doon sa aking video. Gas operated ito. Parang yung sa mga import, ganun, may gas para sa kanyang blue back. Gas operated system with a piston. Ang piston nito nandito sa dulo na to. Nandito. Hindi na natin babaklasin kasi magtatagal tayo. Common feature rifles but unique for a pistol. Operated, ito. A common features, yung gas operated na yun ay common sa mga features. Features ng rifle. Pero ito ay unique sa mga pistol. Ang nakita ko pa lamang na gas operated ay Alien na mga pistol at saka ito. Alien ay gas operated rin at saka ito. So, na-discuss ko na yan sa video kong iba kung ano yung gas operated. Mas maghahaba tayo. Hindi ko na di-discuss ngayon. This allow for the use of extremely powerful cartridge. Ito ay kaya ginawang gas operated ito dahil nga para doon sa mga powerful cartridge. Kamukha ng Magnum 44, caliber 50 at 357. Okay, so far ito pa yung dalawang 357 na pistol. Yung Kunan at saka ito. Kung meron pa kayong alam ay i-comment ninyo. Hindi ko naman alam lahat talaga ang mga baril eh. Okay, so gas operated system. Unlike most semi-automatic pistol, the Desert Eagle utilizes gas-operated system with a piston. Common features in the rifle, unique for pistol, this allows for the use of extremely powerful cartridge. Kaya ginawa nila itong gas-operated para ma-allowed yung extremely powerful, yung malalakas na cartridges na mga bala. Introduction to the market. Ito, in-introduce na sa market ito, yung Mark I. The first model, Mark I was introduced in 1983. Okay, in-introduce na ito noong 1983. Ito nga tawag. In-introduce na ito noong 1983. At ang chamber nito ay 357 Magnum at 44 Magnum. So, dalawa, 357 Magnum at 44 Magnum. At mass production. Production began after refined patent was filed in 1985. The first mass production firearms release a few years later. Ang nag-release na dito ay Israel na. Kaya nagkakamaling iba na ang talagang gumawa nito ay Israel, hindi. US talaga ito, patent, kinuha lang ng Israel at sila nag-mass production. Kaya maraming lumabas dito na made in Israel. Dito naman sa sa Middle East, ayaw nila ng made in Israel, kaya made in USA ang binili nila. Popularity and legacy. Yung 50 caliber, 50.50 AE caliber, the introduction of the 50 Action Express AA caliber further increase the handgun power. Yan, nag-increase na yung handgun power. Solidifying
its reputation as one of the most powerful semi-automatic pistol ay 50 caliber. Sino pang malakas dyan? Ha? Yung 50 caliber nga, ganyan ang hawak ko halos. Pop culture icon. While not intended for military, hindi talaga pala ito intended for military or police, kasi ang bigat nito, or police, the Desert Eagle became a Hollywood favorite and stumbled in the video games. Okay, mga video games. Sikat ito. Become an instantly recognizable icon of power. Kaya, pagdating sa mga icon power, Desert Eagle na. Wala nang iba pang masasabi. At ito ay sa target shooting and hunting, sumikat din ito. The firearm's massive sizes, significant recoil, and impressive stopping power. Ay talagang impressive ang stopping power nito. Ay sa laki ba naman yan? 50 caliber. Have made it popular among hunters and target shooters. Ay, naging popular ito sa mga hunters at sa mga target shooters. So, ayan. At, yun lang ang yun lang ang tingnan natin talaga, patunayan natin kung talagang ito ay US or Israel. Ang sabi dito ay, ito ba ay Desert Eagle, American o Israel? It was designed for the US market. Dinesign talaga ito for the US market as hunting and target pistol metallic and target metallic. Some had been made in US. Okay, yung iba ay made in US and some in Israel. Okay, ito made in US ito. Pero marami ding made in Israel. Ayaw kasi nila dito bumili ng made in Israel. Gusto nila made in US. Originally manufactured in Israel. Pero ang original na nagmanufacture talaga nito ay Israel. Dinesign ng US, nirefine ng Israel at sila ang nagmanufacture. Sa madalit sabi. Ayan. MRI moved to production to their factory in Villager, MN in 2009. Ito na yon. Made in, ito, Desert Eagle pistol, made in USA. Tapos nakalagay dito sa kabila, Magnum Research Incorporated, Villager, MN USA. Yan o, nakalagay o. Kung mababasa ninyo dito. Yan nakalagay yan dyan. So, ito, made in USA na ito. So, ayan, ang masasabi ko lamang dito sa napakabigat na Desert Eagle. Kung ako military, hindi ako magdadala nito. Bigat-bigat nito eh. Hindi ka na dito makakapagdala ng bala, 2 kilo na. Ito pa lang, 2 kilo na. May dala-dala ka ng 2 kilo. Dadala na lang ako ng Glock. Nakakamatay din naman. Okay, so ayan. Kumbaga ito lamang ay brusko at hiniling lamang yan ni Raymond Vincent na gawa natin ng videos. Kaya marami pa sana akong dito pero pare-pareho rin na naman. Sabi dito ay what was the original intended use for the Desert Eagle and why did it become popular despite being completely impractical? Impractical talaga ito para sa akin eh. Bakit ka mo impractical? Ang bigat-bigat niyan. At saka ito tinigil na namin ito sa aming range. Dahil impractical nga ipagamit sa mga sa mga customer dahil ang lakas-lakas. Baka makadisgrasya. Baka mabitawan, kasi hindi na namin ito pinagamit. Kasi nga sila na nagsabi completely impractical pero sumikat. Hindi natin alam. Ang sabi nga dito, it depends on which version of the Desert Eagle you are thinking about. The original was ito. So, yun na lang. Talagang ito ay completely impractical ito.
kung gagamitin, sa bigat na lamang, 2 kilo na itong caliber 40. So ayan, at nagawa na natin. Ang importante, nalaman natin kung sinong gumawa niyan kasi pinagtatalunan. Ano ba yung Desert Eagle? Pag sinabing Desert Eagle, ang alam talaga nila, Israel. Israel talaga. Yun, nalaman na natin. Maliban lang, kung di kayo naniniwala dito sa ating binasa, ito yung kinuha ko sa Google. Sinasabi ko kung saan ko kinukuha yung aking mga binabasa dahil magsasalita lang ako ng wala akong katibayan, alam mo naman, maraming mga baser dyan na sobrang gagaling. May magaling pa nga sa Google dyan eh. Okay. So yan, tingnan lang natin yung ating mga community guidelines natin ngayon. Ang sabi sa ating community guidelines, community spotlight, sorry. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas. Meron kang perfect 100 plus engagement. Shout out kay Daniel Di Guzman. Meron kang 16 engagement. Shout out kay Tumi Aparasi. Meron kang 100 plus engagement. Thank you, perfect. Meron ka si JNF, meron kang 13 engagement. Shout out sa iyo, JNF. At shout out din kay Karim sa Payani. Meron kang 36 engagement. Okay, shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, bisitahin po ninyo itong aming bagong Papa Burgers. Na halagang 40 pesos, buy one take one. Mapapa Burger kayo sarap at marami pa kayo ma-order na pasarap na pagkain dyan. Okay? God bless us. Hanggang sa muli natin video.